Good morning! Good evening, wherever you are in the world. Kamusta po ang araw natin? It's us again, Shine and June from NC, USA. We hope Malamig na gabi sa inyong lahat. malamig na malamig po dito sa atin. Napaka. So, maganda yung magiging topic natin for tonight. Halos lahat tayo is makaka-relate. Oo. So, as parents and syempre, as dreamers na rin kasi syempre, everything we do naman is for our family, di ba? We often find ourselves standing at a crossroads, like choosing between chasing our goals and being fully present for our loved ones. Mm-hmm. Di ba? So, today we just want to explore a question many of us, think about so much. Are the sacrifices we make truly worth it? And how do we ensure these sacrifices lead to a fulfilling life for us and our family? Malalim yan. Malalim talaga. Kasi, ano yun kumbaga, sa mga araw-araw na nangyayari sa atin, like, we just have to probably contemplate. Kasi, di ba, most of our time are devoted in working. At saka sa Facebook. Di ba? Kumbaga, maraming bagay na nag-o-occupy sa atin. So, I think it's a good time for us to discuss or share our insights about this. Kasi, yung emotional tug of war, like many of us parents feel when making decisions about time, finances, and personal priorities, minsan kasi kumbaga, nasiset aside natin. Mm-mm. So, di ba? Kumbaga, what sacrifices have we made already in pursuit of our dreams? Like, do you feel they have been worth it so far? Minsan, mapapaisip ka din talaga. Mapapaisip ka talaga. So, syempre, we need to understand the nature of sacrifice. Diba? What sacrifice looks like sa atin pong mga working parents. Syempre, working long hours to save for a better future. Yun yung common norm natin. Mm-hmm. Then, missing important family moments due to career or business obligations. Yung missing family moments na yun, probably yun yung mga umakyat sa stage yung anak mo to receive an award, or maybe yung may recital siguro, yung sa mga yung mga talents nila. And then, syempre, yung sacrifice that we do moving to a different place to seize opportunities. So, parang itong mga bagay na to is parang pasok sa lahat to. Diba? Kasi syempre ako, 12 hours ang duty, diba? So, yung remaining 12 hours ko, hindi pa sa lahat sa mga bata yun. May kasama ng, andun na yung ligo ko sa sarili, yung pagpe-prepare, diba? Pahinga. Tapos yung missing family moments. Minsan, hindi pala minsan kasi I work on a weekend. So, usually, sila lang sa weekend. So, may mga times na lumalabas sila nang wala ako. Mm-hmm. And then, syempre, moving to a different place. So, galing kaming Abu Dhabi, UAE, diba? So, yun na yung talagang naging second home namin apart sa Pilipinas, syempre. So, moving to a place to seize the opportunity nga dito kasi sabi nga nila, American dream daw, maraming opportunities. So, we made the sacrifice. So, why we do it? Why we do sacrifices? Syempre, it is for our love, for our family, and the desire to provide them with better opportunities, di ba? Better life. Better life.
Then, syempre, a deep need to grow personally and professionally to lead by example. Mhm. So, syempre, when we understand the nature of sacrifices, syempre, may mga emotional challenges yan. Usually, yung guilt feelings mo, yung self-doubt and fatigue often accompany sacrifices, making us question our decisions. So, itong part na to, medyo guilty kami dyan. Kasi, minsan talagang natanong ko to siya. Sabi ko ganyan, tama bang nag-move tayo dito sa Amerika? Nako. Hindi. Diba? Ano pa lang yan, siguro nung mga unang buwan, okay pa. Pero nung mga tumagal na, 6 months, 1 year, kasi hindi mo maalis na magkumpara ka. Coming from UAE, Abu Dhabi, maraming kaibahan talaga, malaking kaibahan. In terms of, unang-una, wala ka nang kasama sa bahay. Lahat gagawin mo. Everything you have to do over here, mayroon kang tax, ang daming klaseng tax, ang daming klaseng services, yung healthcare benefits mo, yung insurance mo, ibang-iba sa Abu Dhabi. Siyempre, yung mga benefits mo pagdating sa trabaho, ibang-iba din. So, kaya, kumbaga mapapaisip ka talaga, tama ba yung move na ginawa natin? Although, sacrifices are inevitable in life, but syempre, understanding why we make them help us cope with their challenges better. Diba? Hello, Uncle! Sa Uncle. Kumusta po dyan sa Pilipinas? Sa Pilipinas? So, yun. Syempre, we need to evaluate the impact of sacrifices. Diba? Syempre, we need to know the short-term impacts. So, yun nga. Once you do sacrifice, you are missing the quality time, missing out on quality time. Usually, it can strain relationship or feelings of regret. Yun yung palagi nating nararanasan ba? Kumbaga, guilty nga ako dito. Kasi nga, naalala ko yung panahon na kami ni Mama dati. Kasi 'di ba, si Mama she has been working abroad simula nung maliit pa ako, and she really may mga precious moments na na-miss siya sa akin, and I can say na talagang na-stained yung relationship kasi hindi kami naging close kasi nga sa isang taon, isang beses lang siya umuwi. So, wala yung relationship. Kumbaga, andun wala yung bonding. Wala yung bonding, oo. And then, pero pa rin, kahit papano is grateful ako. I'm always grateful sa ginawa ni Mama. But then, syempre, meron ding long-term impact yung sacrifices natin. Syempre, when we sacrifice, syempre, andyan yung magkakaroon ka ng financial freedom and stability for your family. It depends on how or what sacrifice you made. Diba? Doon napapasok yung mga kadalasang experiences ng mga OFW sa atin, sa Pilipinas. Siyempre, aalis ng bansa para magtrabaho, para at least makapag-provide sila ng maayos na pamumuhay sa pamilya nilang may iwan. Siyempre, in return, hindi nila makakasama yung pamilya nila, may mga makakasama silang ibang pamilya pagdating sa abroad, pero tinitiis nila yon. So, part yun ng mga sacrifices nila. So, siguro, while we are digging more on this topic, siguro, what sacrifices are you making today?
Are you building a foundation for a better future, or are you losing sight of what truly matters in the present? Yeah. Maraming guilty pagdating dyan. Oo, maraming guilt. Kasi yung iba, syempre, pinupuno na lang sa pagbibigay ng material na bagay, with the hope and with the thought of, ma-appreciate ng mga bata yon hanggat, meron silang mga gadgets, meron silang ibibigay yung mga gusto nilang bilhin, and hindi naman pala yun ang talagang importante sa bata. Kasi mas maalala ng bata yung mga moments together, yung mga bonding together habang lumalaki sila, yung mga experiences together, kesa doon sa mga material na bagay. So siguro we'll just we'll share some tips to make our sacrifices worthwhile kahit paano. So, unang-una, syempre, we need to communicate with our family, di ba? Involve your spouse, your children, di ba? Explain to them why certain sacrifices are necessary and what the end goal is. So, katulad nga dun sa mga kababayan natin na OFW, although matatalino na kasi mga bata ngayon eh. So, alam nila na pag nag-abroad ang magulang, alam nila na para sa kinabukasan nila, pero hindi lang sapat na alam nila yung idea ng pag-alis mo. Dapat sabihin mo rin as a parent kung bakit mo ginagawa yun. I'm talking based on my experience, kasi I was also an OFW daughter myself. So, although alam ko kung bakit umalis si mama, ang difference lang is hindi niya in-explain na parang, para makapunta ka ng school na maganda, yung mga ganon. Although, ako, alam ko na sa sarili ko, gusto ko lang nang magkaroon ng reassurance na nanggaling sa bibig ng mama ko. So, I am sharing this to you kasi yun yung I think isa sa mga nagiging shortcomings din nating mga parents na OFW. We fail to communicate truly, yung communicate na talagang heart to heart. Kasi iba yung communication na nangyayari ngayon, yung parang video call, yung mga chismis na lang. Pero doon sa mga video calls na yon na nagagawa nyo today, were some of them like naging heart to heart. Yung ganun ba na bagay? Napakaswerte nga ng mga bata ngayon kasi they have video call, nakikita nila. Samantalang Noong panahon namin, sulatan lang kami. Tawag lang, pero nagmamadali pa kasi overseas call. So, always communicate with them. Ask them kung kumusta na yung nila, everything na something personal, you just ask them. And then, syempre, you have to maintain balance din, di ba? While sacrifices require effort, syempre, don't lose sight of small, meaningful moments with your family. Di ba? Kumbaga, for those people naman na yung family is kasama mo lang physically. So, although kahit na nagwo-work, yun nga, we'll just make sure na may time pa rin kahit papano. Diba? Kasi as he mentioned earlier, yung mga experiences ang natatandaan ng mga bata. Yung moments nyo together ang natatandaan nila. Kasi etong anak nga namin dito bigyan mo ng laruan ngayon, masaya. Maya-maya yung laruan, wala na, tapon na, sira na. Pero yung feeling na na-experience niya pagka halimbawa nakipaglaro ka or yung may mga nag-uusap kayo or something, iba yung feeling.
'Diba? And then, syempre, you have to focus on the big picture, 'diba? Para maging worthwhile yung sacrifice mo. Kumbaga, i-reframe mo yung sacrifices as stepping stones toward your dream, not burden. Kasi, ang end goal naman dito palagi is like, when you make sacrifices, kumbaga, para ma-achieve mo kung ano talaga ang gusto mo. 'Diba? Kumbaga, mahirap kasi may mga bagay kang nasa-sacrifice gawa nung bagay na may yung halimbawa sa trabaho, 'di ba? Pero kung alam mo naman na in the end is ang magiging goal or benefit is long-term, magandang samahan, ganon. Mga temporary lang 'yan. So we should always look forward dun sa end goals natin. And then syempre we need to assess regularly. 'Di ba? Always ask yourself na are these sacrifices still aligned with my priorities and family values? 'Di ba? Kung sa tingin mo hindi na siya nag-align, you just need to adjust it. 'Di ba? Kasi kung halimbawa kumbaga may mga nurses na grabe makapag-overtime kasi nga syempre gusto nila ng malaking kita, ganon, 'di ba? To the point na nasa-sacrifice na nila yung time nila sa pamilya. Hindi lang 'yon, yung health din. Yung health din. So we need to reevaluate, 'di ba? Kung na-align pa ba 'yon sa sa mga priorities natin at saka family values. Diba? And then, Rexley, watching it. Mr. Rexley. Hello, good evening, Rexley. Magandang gabi. So, finding fulfillment through sacrifices. So, unang-una, syempre, fulfillment comes from purpose, di ba? True fulfillment isn't just about reaching the goal, but also about the person you become through the process. Di ba? Kasi nga, usually, pag nagsasacrifice ka, 'di ba? It teaches you to become resilient, 'di ba? Patient and nabavalue mo yung hard work mo. 'Di ba? And then next thing is celebrating small wins. So ayan na naman tayo. So don't wait for the big milestones to celebrate. Acknowledge every step forward. Kumbaga, dun sa mga sacrifices mo, kung may nakita ka ng improvement, or halimbawa kung halimbawa sa trabaho natin, kung may nakita ka na bago dun sa nagawa mong sacrifice, i-celebrate mo yun kasi pinaghirapan mo yun kumbaga yung sa mga kabaro natin na nag-OT ng madalas, 'di ba? Yung may mga bagay na lagi nilang sinasabi, may binibili sila or ginagratify nila yung sarili nila kasi deserve nila yon. So it's okay, wala namang problema yon. And then syempre, you need to find gratitude on your journey, 'di ba? You have to reflect on how sacrifices have strengthened your family bond and taught invaluable life lessons, 'di ba? Kasi every challenge we face brings us closer together as a family. It's not easy, but it's worth it. So, katulad nga nung na-mention ko kanina, you just have to communicate with your family. Especially yung dito sa mga 9 to 5 jobs pa natin, di ba? Sa mga nagtatrabaho ng more than 8 hours, 12 hours, ganon. So, you just have to really explain, lalo na sa mga batang, sa may mga anak na maliliit pa, mga toddlers, ganon. Kasi, they don't understand yet. Like, yung mga anak ko, pag, di ba, wala ako bukas, sasabihin kong ganyan. Sabi niya, saan ka? Work ka na naman, gaganon. So, syempre, kailangan mong i-explain sa kanila na you need to, mama needs to work para meron tayong food, meron tayong pangbili ng ganito. So, you have to tell them
And then, minsan ina-acknowledge naman nila. So, always communicate. And then, syempre, ano lang, maybe, i-leave lang natin sila ng magandang, ang tawag dyan? Leave natin sila ng magandang inspiring quote for tonight. Sige na. So, the best way to make sacrifices worthwhile is to ensure they are for something greater than yourself. Diba? Self-sacrificing. Oo, self-sacrificing yun. Kasi, lahat naman ng sacrifices na ginagawa natin is not only for ourselves, but especially ginagawa natin yun para sa pamilya natin. Para sa kinabukasan. Para sa kinabukasan nila. Mm-hmm. So, siguro just a final thought, as we chase our dreams, let's remember that sacrifices are only worthwhile if they bring us closer to our purpose and strengthen our bond with the people we love. So, it's not just about achieving success, but doing so in a way that honors the journey and the people who matter most. Yun. Yun ang pinaka-importante doon. Yun ang pinaka-importante doon. Kaya, siguro, bago tayo matulog ngayong gabi, siguro, we'll just take time to reflect. Diba? Are the sacrifices you are making right now, are they worth it? In connection with our whys. Oo, are they aligned with your goals, with your visions? Oo. Lagi yan siyang, ang sacrifices is laging naka-align sa kung kanino ka bumabangon araw-araw. Yun. So I think that would be all for now. If you have any insights about this, please do share it sa ating comments and let us know kung share us with kung ano yung mga sacrifices na ginagawa ninyo para sa goal, para sa pamilya, for something na gusto nyong maabot. So, I think that would be all for tonight po, and we hope that makapagnilay-nilay po tayo at magwi-weekend na naman. Ano po, magre-recap na naman tayo bukas. Magre-recap tayo bukas. So, maraming salamat po for tuning in, and for those who will be watching the replay, maraming salamat po for being with us all night and every day. Yeah, so, maraming salamat po. Good night po. Good night.